Ay nako mga kapatid, wag na wag kayo maniniwala na yung mga away-away na nangyayari at mga investigasyon na yan ay totoo. Sa bandang huli, sila rin yan na magkakasama. Yang tungkol sa flood control, yang sa isabong, panakip lang nila yan sa impeachment case ni Sara Duterte para hindi na pag-usapan. No? Sari-sari ng kanilang naiisip na pantakip para si Sara Duterte ay hindi maperwisyo dahil tatakbo na presidente sa 2028. May isa pa yan na DDS na pinatatakbo rin ni Duterte, no? Yung taong nagbigay ng ordinansa sa isabong, no? Malalaman natin lahat yan. Lalabas at lalabas yan. Pagdating na eleksyon, kapag yan nagsitakbo, sigurado yan. Alam nyo, yung mga hudas na yan, lalaki ng tinatanggap ng mga iyan sa pagkonsinti ng mga illegal na business. No? Mga illegal gambling, mga illegal na gawain. Kaya yan inamayagpag. May mga pagpayag yan ang galing dyan sa mga tao ni Duterte, na mga politiko. No? Yung mga mayors, yung mga ibang kongresista, yung ibang senador. Alam nyo, yan hawak lahat ni Digongyo sa leeg. At yan ay may mga pahintulot na maitatag ang mga illegal na iyan. No? Alam nyo, huwag kayo padadala basta-basta. Huwag nyong paniwalaan yung mga kaartehan nila. Yung mga investigasyon na yan, isinalpak nila yan dyan para wag mapag-usapan ang impeachment case ni Sara Duterte. Habang nagkakagulo dito, yan yung bloodbath Yang habang nagkakagulo dito ng mga investigasyon na yan, yung mga bulgar-bulgara na yan, alam nyo, yan ipakana talaga ng mga Duterte. Ayun si Sara Duterte nag-i-enjoy sa iba't ibang bansa. At magugulat ka talaga Noong panahon ng 2018 ba yun? Yung nag-eleksyon ng 2019. Nag-eleksyon ng senator, 'di ba? Ang 8 diretso ibinasura agad ni Duterte, hindi pinayagang makalabas. Bakit ngayon lumabas pa rin yung mga hudas na yan na sina Bato de la Rosa at sila Bongo? Kaya mga kapatid, huwag tayo maniwala na yung mga away-away nila totoo yan. Hindi yan totoo, no? Hindi yan totoo. Yan ay mga pakanala lang nila yan para mapagtakpan. Darating ang oras, sila pa rin yan na magkakaut-utang dila. Ang politika, mga kapatid, hanggat kayang paikutin at politikahin ang mga tao, pupolitikahin nila. Yan mga politiko, mga politikero yan, politikera. Huwag tayo maniwala dyan. Hindi natin nakikita ang kanilang mga sabwatan, pero nakikita natin lamang dito is yung mga kunwari ay mga tapunan ng kanilang mga kabahuan, yung bulgaran ko pero sangka, mga kunwari lang yan. Kaya huwag tayong maniwala dyan mga kapatid. Abangan natin yung mga tatakbong yan sa 2028, no? Dahil karamihan dyan ng tatakbo as president, for presidential candidate ay tao ni Duterte. Kaya abangan natin yan. Ipunin natin lahat ng baho nila. Saka natin ilalabas yan pagdating ng eleksyon. Kasi hindi na tayo dapat na... Tingnan nyo. Si Vico Soto ngayon, binabanatan na nila. Yung mga kongresistang matitino, binabanatan nila. May mga mayor din na winawalang hiya ng mga kasamahan natin na hindi pumabor sa hindi pumabor sa mga Duterte, bagkus mga prosecutor ng impeachment. Tayo ay ginagago ng mga yan, mga kapatid. Yang mga yan, may mga sabwatan yan, mga milyones ang kinikita niyan kay Duterte, pati sa mga illegal na gawain. May mga yan, may mga basbas yan ang mga hinudas na yan na tao ni Duterte, mga nakaupo. No? Mga mayors, no? Senadors, yan, may mga yan, may mga basbas yang mga illegal na yan. Mahirap lang talaga na diretsahin natin no? Pag may pumiyok yan, sigurado, siya yan, no? Diyan sa mga sinasabi natin, pag may pumiyok dyan, may pumalag dyan, siya yun, tinamaan siya, no? Sigurado yan. Ang binabanggit natin dito, mga mayors ni Duterte, na talaga namang halik sa
bunbunan ni Duterte yan, no? Kasi milyones ang kinita ng mga yan. Humihiga sa pera. Mga hudas na yan. Wala namang makakakwenta-kwenta pagkataon yan, eh, ha? Ha? Meron nga dyan, eh. Artista ko, no, eh. Hindi naman sikat. Pero saan ka, no? Saan ka? Nambubuli. Minamata-mata niya yung mga abogadong kasama niya. Hindi naman siya sikat, no? Ha? Nakilala lang siya nito nang mag-mayor siya. Pagkatapos, konsentidor, di ba? Tapos ngayon, DDS pa. Takaw, tatakbo yan. Kaya mga kapatid, abang-abangan natin, no? Pag may pumiyok, siya yun, no? Ganun lang yan, eh. Ha? Pinaka-the best talaga, huwag ka magpapangalan. Pag may pumiyok, siya yun, tinamaan, no? Ganun lang yun, eh. Kasi mga hudas yan, eh. Ha? Kaya kailangan talaga bantayan natin ang ating gobyerno. Kung sino yung mga tatakbong yan. Kasi, wala na tayo dapat pagkatiwalaan sa mga yan. Wala tayong pagkatiwalaan sa mga yan. Pare-pareho yan, sabwatan yan. Sa kahuli-hulihang pagkakataon, sila pa rin yan. Kumita na yan, mga humihiga na yan sa pera. Uulit at uulit lang yan. At mambobola ng mambobola, magpapakitang gilas yan, no? Sa kanilang mga gawain, pero saan ka, ha? Gusto lang nila makakuha ng boto sa taong bayan. Pero ang totoo, pag nakuha na nila yung gusto nila, kakawawain na ang taong bayan yan. Kaya mga kapatid, huwag magtitiwala. Ibasura ang lahat ng mga tatakbong DDS pagdating ng eleksyon. Salamat mga kapatid, malayo pa man ang eleksyon, dapat tayo handa. Kasi sila ngayon pa lang naninira na ng matitinong politiko, ha? Naninira na, nambubulin na, no? Kontrabida na. Kaya wag tayong magtitiwala sa mga yan mga kapatid. Naku, alam na natin ang mga strategy ng mga hudas na yan. Wag na tayong maniniwala. Sila rin yan. Mula sa itaas hanggang sa paibaba, sila rin yan. Pagdating ng panahon, lalo na kung may lalaban na talagang malakas at matunog sa taong bayan, na maabuting politiko, magkakampihan uli yung mga yan. Tandaan nyo yan.